Andito tayo ngayon sa PUP Quezon City para tanungin ng mga estudyante kung ano yung opinion nila about sa commercial ng family planning. So, tara! Anong program ng mga kasama natin ngayon? BSIP. At BSBA-MM. BSBA-MM po. Statistic po. BS Psychology po. Marketing Management. AD Political Science. Hello po mga kuya, maaari ko pong mahingi yung opinion nyo about sa commercial na ito? Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Sa inyong pananaw, anong maaaring kritiko na maaari nyong mabigay patungkol sa commercial na ito? Base dun sa napanood ko namin, karaniwan sa pamilyang Pilipino is kapag nag-aanak, yung panganay yung sasalo ng responsibilidad dun sa kapatid imbis na yung mga magulang. At karamihan naman sa Pilipino kasi is yung pamilya nila is hindi pa financially stable. Kaya nahihirapan sila mag-provide para sa kanilang anak. Ang kritisismo ko lang dito sa commercial na pinakita nyo po is nakikita ko po yung layunin na mag-raise ng awareness po about sa family planning. Pinapakita din po ito na ang mga Pilipino ay hindi magaling pagdating sa sex education po. Pinapakita dito na ang mga Pilipino ay hindi nabibigyan ng matinong amount ng sex education po. Kaya yun po yung magiging isang kritisismo ko na nakita ko po dun sa commercial na po yun. So, masasabi ko lang dun sa napanood ko, kawawa yung mga panganay. Kasi napo-force sila na magtrabaho para masuportahan din nila masuportahan niya yung mga kapatid niyang maliliit pa. Tsaka matulungan pa niya yung magulang. Ayun. Yung sa akin naman, bisa na panood ko. Kasi commercial siya. So, syempre, napapanood siya national TV. So, yung mga nanonood, mostly ng mga kabataan, parang nino-normalize nila yung ganong estado ng kabuhayan. So, ang nangyayari, parang nagiging siyang social norms, kumbaga. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, dami talagang pamilya na mahirap ang buhay at mga salap sa buhay. No, mostly yung mga nakatira sa mga liblib na lugar. And which is mali siya, no? Kasi yun dapat yung mga hindi natin ino-normalize. Kasi ano bang idea, no, sa pagiging mahirap? So dapat magiging siyang awareness sa atin na mag-family planning. Kasi iayon yung family planning sa budget na meron kayo. Kung hindi nyo na kaya, huwag na kayo mag-anak. Yun lang. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera, kaya mag-drop out ka. So ayun, regarding dun sa pinanood nyo sa akin commercial about sa pamilya na maraming miyembro yung pamilya nila. Well, masasabi nating masaya kapag maraming miyembro ang pamilya natin. Pero kapag ganun na yung sitwasyon na hindi na nakakapag-aral yung ibang miyembro ng pamilya, like yung mga bata na hindi na nakakapag-aral at saka nagtatrabaho na sila sa murang edad. So, yung pagpapamilya is napaka-importante niya kasi yung family is a commitment sa ating buhay. Kaya kailangan natin ng family planning. Yung importansya ng family planning sa pamilya is hindi lang niya napapaunlad yung individual, bagkus na natutulungan niya din yung ating komunidad para ma-organize natin yung mga family, ma-lessen yung mga kabataan na hindi nakakapag-aral at saka yung mga kabataan na hindi agad nagtatrabaho sa komunidad. Maraming salamat sa pagpapakita ng kahalagan tungkol sa family planning. Salamat din sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Sa inyo. At hanggang sa muli, yan lamang po. Inakup, sabi mo kami mahal nyo. Ari ko pati kayo nagplano. Sana hindi gutom at nag-aaral pa. Alaga't malusog ang buong pamilya. Ang planadong buhay ay maayos na buhay.